Una sa lahat, panibagong mass shooting sa Amerika. Nag-iisang gunman umatake sa dalawang lugar. Hindi bababa sa 22 ang napatay, habang ang gunman tinutugis pa rin. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, US President Joe Biden muling binigyang diin na nakahandang depensa ng Amerika ang Pilipinas sakaling matake ang China sa West Philippine Sea. seguridad sa Cotabato City, lalo pinaigting kasunod ng pamamaril sa dalawang kumakandidatong kagawad. Curfew ipatutupad naman sa Negros Oriental simula Sabado. News 5 exclusive, tinangay na maletang may lamang 50 million pesos na halaga ng mga alahas at iba pang gamit na ibalik na sa may-ari. 1 milyong pisong pabuya ibinigay sa nagsauli sa harap mismo ni Senator Raffy Tulfo. Nanay sa Thailand, nagpasaklolo sa barbero matapos makalunok ng barya ang kanyang anak. Long weekend dahil sa eleksyon na tundas, magiging maulan. At Sharon Cuneta at Gabby Concepcion nagkailangan daw habang naghahanda para sa kanilang reunion concert. Nakahandang depensa ng Amerika ang Pilipinas sakaling umatake ang China. Iyan pong binigyang diin ni US President Joe Biden kasunod ng nangyaring banggaan sa Ayungin Shoal. Nagbabalak din ang Department of Justice na kasuhan ang China sa International Tribunal dahil naman sa pagkasira ng ating mga bahura. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Dalawang beses pang binigyang diin ni US President Joe Biden ang aniyay ironclad o matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Sinabi niya yan sa joint press conference sa White House kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Partikular na binanggit ni Biden ang nangyari sa kamakailang banggaan sa dagat ng mga barko ng Pilipinas at China. Aniya, nakahandang dumipensa ang Amerika para sa Pilipinas. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Welta naman agad dyan ni Chinese Foreign Spokesperson Mao Ning. Wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa problema ng China at Pilipinas. Ang pangako aniya ng Amerika na dumipensa para sa Pilipinas ay hindi dapat makaapekto sa soberanya at interes ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Dito naman sa Pilipinas, may nilulutong bagong kasong isasampa sa International Tribunal laban sa China. Partikular na ang environmental crime case tungkol sa mga binalahurang bahura sa ating exclusive economic zone. Para mapalakas ang kaso, nakipag-usap si Justice Secretary Boying Remulla sa mga eksperto. Kabilang dyan sina International Environment Law Expert Attorney Antonio Oposa, PCG Spokesperson for the West Philippine Sea Jay Tariela at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Ardalesa na siyang nanguna sa naipanalong arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Humingi kami ng advice sa mga legal experts katulad nila kung paano namin bubunuin ang aming pagnanais na maghain ng kaso sa isang international tribunal tungkol sa environmental problems na nangyayari sa atin. Ayon pa kay Remulla, sapat ang mga ebidensyang nakalap ng Pilipinas para panagutin ng China sa pagkasira ng ating yamang dagat. Napag-usapan din ang paggamit sa kaso ng terminong Sea of Asia imbes na West Philippine Sea o South China Sea. Hindi lang sambayanan kundi sanlibutan. Yung buong mundo ay isang sistema lang ng kalikasan. Kaya dapat kung ano man ang nangyayari sa ating bansa ay makita rin ng buong mundo na maaaring mangyari sa kanilang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Aabot naman sa 22 ang patay sa panibagong insidente ng mass shooting sa Amerika.
tinutugis pa rin ang gunman. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nabulabog at nagsitakbuhan ang mga residente sa Lewiston, Maine sa Amerika nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril pasado alas 6 ng gabi noong Miyerkules, oras sa Amerika. Ilang sandali pa, rumispondi na ang mga pulis. Dumating din ang mga ambulansya at isinakay ang mga sugatan. Base sa investigasyon, 2 beses umatake ang nag-iisang gunman. Una sa isang bar and grill restaurant at sumunod sa isang bowling alley. Ayon sa local news reports, tinatayang nasa 22 ang napatay sa mass shooting. Hindi naman bababa sa 50 ang sugatan. Pinaghahanap pa rin ang gunman. Naglabas na ang Lewiston Police ng mga litrato ng suspect na nakasuot ng hoodie jacket at may bitbit na semi-automatic rifle na posibleng ginamit niya sa pamamaril. May larawan din ng sasakyan umano ng suspect. May person of interest na ang mga pulis at kinilala siyang si Robert Card, 40 anyos, pero hindi pa raw maituturing na suspect si Card. We have literally hundreds of police officers working around the state of Maine to investigate this case, to locate Mr. Card, who again is a person of interest and person of interest only. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Mahigpit namang binabantayan ngayon na ospital na pinagdalhan sa mga biktima. Handa naman daw magbigay ng federal support si US President Joe Biden. Wala pang impormasyon mula sa ating Department of Foreign Affairs o sa Philippine Embassy sa Amerika kung may Pilipinong nadamay sa mass shooting. Ito na ang tinuturing na isa sa mga deadliest mass shooting sa Amerika mula noong August 2019. Matapos umatake ang isang gunman sa isang grocery store sa El Paso, Texas. Base sa datos, tumaas ang bilang ng mga insidente ng mass shooting sa Amerika mula noong magkaroon ng COVID-19 pandemic. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Magpapatupad ng curfew sa Negros Oriental para sa seguridad ng barangay at SK elections sa Lunes. Lalo namang pinaigting ang seguridad sa Cotabato City kasunod ng pamamaril sa 2 kumakandidatong kagawa doon. Nasa frontline balitang yan, si Mon Gualvez. Naglalaki ang mga tangke, patrol cars at sangkaterbang pulis. Ito ang bubungad sa barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Mas nagigpit ng seguridad sa lugar matapos pagbabarili ng 2 kandidato sa pagkakagawad nitong Lunes ng gabi. Patay din ang isa din ng kasamahan at sugatan naman ng 3 iba pa. Napilitang lumikas sa mga residente pero meron din nagsibalikan. Natakot kami baka magbarilan yan. Ngayon, ba't naman po kayo bumalik na? Balik kami kasi nagtitinda rin kami wala kaming trabaho. Yun ang pantira namin. Nagdagdag na ng 300 pulis sa Cotabato City. May dagdag checkpoints din sa bawat barangay. Ayon sa PNP, isolated case ang nangyaring krimen at negatibo sa paraffin test ang 12 inarestong sospek. Pero nagsampa pa rin ng reklamong murder at frustrated murder ang mga kaanak ng mga biktima. Sa Lanao del Sur naman, patay ang isang tumatakbong kapitan sa barangay Sigayan sa bayan ng Kapatagan. Kinilalang biktima na si Camar Bilao Bansil. Hinarang daw ang pamilya Bansil ng asawa ng kasalukuyang kapitan. Nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa mauwi sa pamamaril. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Simula sa Sabado, magpapatupad naman ng curfew sa Negros Oriental na nasa COMELEC control. Magtatagal yan hanggang October 31 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Layo nitong maiwasan ng vote buying at pangaharas sa mga residente. Exempted sa curfew ang mga health workers at mga empleyadong papasok at pauwi sa trabaho. Hindi rin inaalis ang posibilidad na mapabilang sa COMELEC control ang probinsya ng Abra. Umabot sa 267 ang bilang ng mga umatras na kandidato sa probinsya. Meron tayong mga reports that there are those who were forced to file their statement of withdrawal. But when we ask them to submit their affidavit or anything, wala naman hanggang ngayon, wala namang nagsasubmit ng affidavit niya or statement niya na pina-withdraw. Nasa 30 guro naman ang nag-back out bilang election officers dahil sa tindi ng gitgitan sa politika. Ayon sa PNP, 300 dagdag na pulis ang magbabantay sa eleksyon sa barangay at SK election sa Abra. Sa Sabado naman, ipapamahagi sa mga polling centers ang mga election paraphernalia kasamang PNP at AFP. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Kilala raw ng aktres sa tumatakbong barangay chairman na si Angelica de la Cruz ang inarestong sangkot umano sa vote buying sa Navotas. Ayon kay de la Cruz, kabarangay niya sa Longos, Malabon ang hinuling babae sa isang warehouse sa Navotas. Nagtatrabaho rin daw ang naturang babae sa Malabon City Hall. Desmayado raw si de la Cruz sa ginawa ng kanyang kabarangay. Hahayaan na lang daw niyang imbestigahan ng COMELEC at PNP ang umano'y vote buying. Nasa sa kanila na yon kung gusto nilang lumaban sa maduming paraan or yung mga tao kung nagpapadala. I mean, that's not my control anymore. Basta ako, clean campaign, bahala sila if gagawa sila ng gano'n. Nasa sa kanila na yun. Mga kapatid, maganda po para sa maulang long weekend. Pinaka magiging maulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Dulot po yan ng trough or extension ng low pressure area na nasa labas ng bansa. Namataan ito 2,210 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Magpapaulan din ang shear line o yung salubungan ng hangin mula sa magkaibang direksyon, gayon din ang amihan. Sa susunod na 12 oras, makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan sa Caraga at sa Davao Region. Pulo-pulong pagulan naman ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. May chance rin ng pagulan sa Metro Manila at natitirang mga bahagi ng bansa. Susunod, News 5 exclusive. Maletang may lamang 50 million pesos na halaga ng mga gamit, isinuli na. Nakuha ang taxi driver, umaming natukso noong una. Spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group, sinibak sa pwesto matapos makipag-collab kay Rendon Labador sa isang raid sa Makati. At bilang ng mga namatay sa gyera ng Israel at Hamas, mahigit 6,000 na. Pero duda sa bilang na yan si US President Joe Biden. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Puspusan na ang paghahanda sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para sa dagsa ng mga pasahero ngayong eleksyon at undas long weekend. Kaya naman live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, marami na bang pasahero dyan? Gretchen, 10 oras na ng gabi pero may mga dumarating pa ngayong mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya. Ayon sa pamunuan ng PTEX, unti-unti nang nadaragdagan ang mga pasaherong sumasakay ng bus. Bukas daw, lalong daragsa ang mga pasaherong maglo-long weekend sa iba't ibang lalawigan sa Southern Luzon, gaya ng Laguna, Quezon Province at Bicol para sa barangay at SK elections at diretso na sa undas. Nauna nang sinabi ng PTEX na higit 1.6 million passengers ang posibleng serbisyohan nila. Hindi naman daw dapat mag-alalang walang masakyan dahil may nakahandang 5,000 bus na gabi. Narito ang pahayag ni PTEX spokesperson Jason Salvador. We made sure nakausapin po natin yung mga transport operators natin para mag-deploy ng enough supply ng mga pampublikong sasakyan. And ang LTFRB nangako naman na magtatalaga sila ng mga personnel on the ground sa PITX para kung sakasakaling kailanganin ng extra units, kaagad-agad sila makakapag-issue ng special permits. Meron pa naman daw mabibiling mga tiket ngayon pero pakiusap ng PTEX, huwag nang hintayin magkaubusan o maging chance passenger. Paalala pa sa mga pasahero hanggat maaari, huwag na raw magdala ng sobrang daming bagahe at mga ipinagbabawal na gamit gaya ng kutsilyo at alak. At kahit sa mga oras na ito, mahigpit na rin ang seguridad dito sa PTEX. Bawat taong pumapasok dito, dumaraan sa bag inspection. Bukod dyan, 50 raw na security personnel ang nakatao sa bawat shift. May mga pulis ding i-deploy ang PNP, pati K9 units nakaantabay. Dagdag na rin natin dito, priority passengers ang mga kapatid nating senior citizens at persons with disability. Kaya mula sa pag-book ng ticket hanggang sa pagsakay sa bus, magiginhawahan sila. Balik sa'yo. Maraming salamat, Brian Basa. Ibang balita, sinuli ng naiwanang maleta sa NAIA na naglalaman umano ng 50 million pesos na halaga ng mga gamit. Nangyari po yan sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Ang taxi driver na nakakuha ng maleta, aminado raw na natukso noong una. Nasa frontline ng balitang yan, Faith Del Mundo. Pinagantay ko kayo. Ha? Okay. Ito na po ang inyong Remoa.
Halos isang buwan matapos mawala, naibalik na ang maleta ng negosyanteng si Maricor Flores na tinangay sa NAIA Terminal 3. Mismong ang misis ng taxi driver na tumangay sa maleta ang nagdala nito sa TV5 Media Center sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Makakita na ako sa wakas ng alahas na milyones. Kaya naman di napigilang maging emosyonal ni Maricor. As you can see, wala hong gas-gas. Agad niyang binuksan ng maleta at inisa-isa ang mga gamit na nagkakahalaga raw ng 50 million pesos. Wala raw nawala sa kanyang mga mamahaling alahas, bag, hikaw, relong, tantad na mga brilyante at pera. Can you confirm now that yes, all the contents are intact? Yeah, everything's complete. Okay. Dahil dito, sa pamilya na mismo ng taxi driver, iginawad ni Maricor ang 1 milyong pisong pabuya. Nagpapasalamat din ako dun sa pamilya na sila yung naging daan para mabalik sa akin yung luggage, and lalong-lalo na talaga kay Senator Raffy. Ayon sa nagsauli sa maleta, naghatid ng pasahero sa Terminal 3 ang kanyang mister nung gabi ng October 1. Inamin niyang natukso nung una ang kanyang mister na kunin ang naiwang maleta ni Maricor. Pero bandang huli, nakonsensya raw ang kanyang mister. Lalo na nang mapanood nilang balita sa Wanted sa radyo at sa TV5. Dito na raw sila nagpatulong sa National Commission on Muslim Filipinos para maibalik ang maleta. Maraming salamat po sa nagbigay ng reward. Totally, parang sana hindi namin po tatanggapin kasi malaking agrabyado yung nagawa ng yung ng maleta nila. So, yun nga po, siguro sa tuition po ng mga anak ko rin, malaking tulong. Kumbinsido naman si Senator Tulfo na hindi sinubukang buksan ng taxi driver ang maleta. First time ever sa programa kong sa radyo, yung sa Ulian ng Bayan, na ganito kalaki. 50 million ang naisuli. So, more to come. And then, of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. May buwelta naman ang abogado ni Maricor sa mga nagsasabi online na scripted o gawa-gawa lang daw ang kaso. She was under so much stress at that time. Gusto niyang habulin yung tatay niya bago ma-intubate kasi ata pag na-intubate hindi mo na makakausap. She was expecting na yun naman ang SOP, kukunin ng driver niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sinabak sa pwesto ang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Captain Michelle Sabino. Kasunod niya ng kontrobersyal na collab ng PNP-ACG sa vlogger na si Rendon Labador. Pumayag si Sabino na sumama si Rendon sa raid sa isang online lending company sa Makati City. Kabilang sa iniimbestigahan ay kung nagkaroon nga ba ng paglabag sa Standard Operating Procedure dahil ni livestream ang raid at nakita ang mukha ng mga taong hindi pa napapatunayang nagkasala. Inilipat muna sa ibang pwesto si Sabino at naghahanap pa ng papalit sa nabakante niyang posisyon. Pumalo na po sa higit 6,000 Palestinian ang patay sa Gaza Strip sa patuloy na pag-atake ng Israel. Ang iba, hindi sa airstrike nasawi, kundi sa kawalan ng supply ng gamot. Nasa frontline ng balitang yan, Rainiel Pawi. Kasama ang bangkay ng kanyang pamangkin, nagprotesta ang lalaking yan sa gitna ng kalye ng Khan Yunis sa Gaza. Namatay ang bata bunsod ng kawalan ng gamot. Maging ang mga ospital, hirap na rin. Sa bayan ng Bait Lahia, flashlight na lang sa cellphone ang ginagamit na ilaw ng mga staff habang sinasalubong ang mga ambulansyang may dalang pasyente. Nagkakaubusan na rin ang petrolyo na siyang gamit nila ngayon para gumana ang mga hospital equipment. Tuluyan na nga raw bumigay ang medical system sa buong Gaza Strip dahil sa fuel shortage. Sa gitna na nagkukulang na supply ng petrolyo, iginit naman ng Israeli forces na mali ang mga ulat tungkol dito. It's all inside the Gaza Strip and there's enough for many days for hospitals and water pumps to run, only the priorities are different. Hamas prefers to have all of the fuel for its warfighting capabilities, leaving civilians without it.
Mas matindi at magdamagang pambobomba na ang ginagawa ng Israel sa Gaza para mapulbos ang Hamas. Naglabas ng bagong aerial footage ang Israel Defense Forces o IDF kung saan nasira ang higit 250 tinatawag na Hamas terror targets. Nagkaroon na rin ng targeted ground invasion sa ilang kuta ng Hamas. Kasabay niya nakumpirma na rin na 224 na individual ang bihag ng militanteng grupo. Sa nakalipas na magdamag, 756 Palestinians ang namatay sa airstrike sa Gaza. Pero ang bilang na yan pinagdududahan ni US President Joe Biden. I have no confidence in the number that the Palestinians are using. Sa kabuuan naman, umakyat na sa higit 6,600 ang patay na Palestinian sa Gaza pa lang. 2,000 riyan, mga bata. Nasa 1,400 naman ang nasawing Israeli. Nananawagan na mga residente sa Israel na itigil ang anilay magdamagang massacre. Ang United Nations Special Rapporteur naman, giniit din na panahon na para itigil ang bakbakan. Shouldn't a ceasefire be declared immediately to stop all this? What Israel is doing is not that. What Israel is doing is punishing an entire Palestinian population for what Hamas has done. This is not self-defense. Surely not under international law. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, pagbangga ng kotse sa isang coffee shop sa Russia sa pulsa video. Isang customer, muntik ng madamay. Batang babae sa Thailand nakalunok ng barya. Isang barbero to the rescue. At Dimples Romana, certified kapatid na. Tutok lang mga kapatid, dito lang sa Frontline Tonight. Inararo ng kotse ang isang coffee shop sa Russia kung saan muntik ng madamay ang isang customer. Sa Thailand naman, may batang nakalunok ng barya. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulgencio. Sa CCTV footage na ito sa Russia, makikitang tila nakikipag-unahan ng pulang kotse sa itim na kotse. Hanggang sa nagsalpukan na nga ang dalawa at bumangga ang pulang kotse sa isang coffee shop. Sa isa pang kuha ng CCTV sa loob ng coffee shop, makikitang isang nakatambay na customer na maswerteng hindi nasapul ng kotse. Nagkawasak-wasak naman ang pintuan ng dingding ng coffee shop. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng kotse pero iniimbestigahan kung sino sa kanila ang dapat managot sa disgrasya. Sa dashcam video namang ito sa China, nakapila sa rampa paakyat ng parking lot ang kotseng ito nang bigla na lang itong umatras. Nawalan ito ng kontrol at 2 beses tumama sa magkabilang pader. Napag-alamang imbes na drive, reverse ang nagawa ng driver sa kanyang sasakyan. Maswerte namang hindi nadamay ang kasunod na sasakyan. Napasugod ang babaeng ito sa isang barbershop sa Thailand. Hindi para magpagupit kundi para humingi ng saklolo para sa anak niyang nakalunok ng barya. Karga-karga ng nanay ang 2 taong gulang niyang anak na hirap nang makahinga. Relax namang tumulong ang barbero. Binuhat niya ng patiwarik ang bata at tinapik sa likuran. Ilang segundo ang nakalipas na iluwan ng bata ang barya. Laking pasasalamat naman ng nanay sa kabutihang loob ng barbero. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Itinanghal na third runner-up ang ating pangbatong si Nicole Borromeo sa Miss International 2023. The third runner-up of 2023 Miss International goes to Miss Philippines, Nicole Borromeo. Bago yan, maraming napabilib sa sagot ng Cebuana sa question and answer portion tungkol sa Sustainable Development Goals ng United Nations. Proud na shinare ni Nicole kung paano siya nakikipagtulungan sa non-government organization na Habitat for Humanity. It is through this volunteer work that I could see in the faces of the children how much they wanted to help, how much they wanted to be a part of the future. Because when it comes to sustainability, we must keep in mind that it's not only for the next generation, but to include them in the process. Huling nanalo ang Pilipinas
sa Japan-based pageant noong 2016 nang masungkit ni Kylie Versosa ang title. Ang pangbato naman ng Venezuela na si Andrea Rubio ang nanalong Miss International, habang first runner-up si Miss Colombia Sofia Luna. Second runner-up si Miss Peru Camila Daneri at fourth runner-up naman si Miss Bolivia Vanessa Hayes. Certified kapatid na ang aktres na si Dimples Romana. Malapit na natin siyang mapanood sa Good Morning Kapatid. Narito ang report. Ayun! May bigit ako maleta. Certified kapatid na si Dimples Romana. Kanina, masayang pa-welcome ang handog ng TV5 para kay Dimples bago ang kanyang contract signing. Mismong sina News 5 Chief Luchi Cruz Valdez, TV5 President and CEO Guido Zabaliero, at MediaQuest President and CEO Jane Basas ang sumalubong kay Dimples. No, diba? It's something that's actually quite, I feel, is a level up of some sort because I would host naman talaga. I've been hosting for about 12, 13 years, no? In the beginning kasi of my career, I was always perceived as just an actress. At simula November 13 o sa mismong birthday ni Dimples, makakasama na siya maghatid ng good vibes sa umaga sa Good Morning Kapatid. News 5 got me to do Good Morning Kapatid, which is of course something that's not, you know, far from what I do. Ang daldal ko naman. Tapos the energy I think is really nice. Makakasama ni Dimples ang mga paborito nating kasalo sa umaga na sina Chiki Roa Puno, Justin Quirino, Jester De Los Santos at Maui David. And always happy na babati po sa inyo ng Good Morning Kapatid! Ang swerte namin kasi si Dimples Romana. Pero sa loob-loob namin, gusto namin makita yung tao behind her. Yeah. Abangan sina Dimples sa Good Morning Kapatid tuwing Lunes hanggang Biyernes 9:30 AM dito sa TV5. Binigyang pagkilala naman si News 5 Chief Luchi Cruz Valdez sa kauna-unahang Manila Overseas Press Club Journalism Awards. Sa awarding sa Makati, personal na tinanggap ng ating hepe ang Lifetime Achievement Award. Para ito sa kanyang husay, tapang, dedikasyon at malalim na paghahatid ng katotohanan at patas na pagbabalita sa higit 4 na dekada niya sa broadcast journalism. Patikim pa lang yan sa Showbiz Tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Abangan, dating pugad ng Abu Sayyaf sa Basilan, Peace and Ecotourism Hub na ngayon. At rehearsal ni megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion para sa concert nila bukas, eksklusibong pinasilip sa News 5. Nagkailangan daw ang dalawa. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Papasok lamang pong balita, isa pong pulis ang person of interest na nawawalang kandidata na si Miss Grand Philippines Catherine Camilon. Hindi pa pinapangalanan ng naturang pulis pero base po sa investigasyon, may romantic relationship daw sina Catherine at ang pulis. May text message din daw na nagpapatuloy na magkikita sila sa araw na nawala ang biktima. October 12 pa nang huling makita ng kanyang pamilya si Catherine. Patuloy pa yang iniimbestigahan. Sa taas ng mga bilihin ngayon, sino ba namang hindi matutuwa kung malaman mong may libreng Noche Buena package ang DSWD? Kumalat po yan online pero totoo naman kaya? I-fact check po natin yan. Mga kapatid, magpapasko na naman at ang ilan nga sa ating mga kababayan pinag-iipunan na ang pang Noche Buena. Kaya naman maraming natuwa sa post sa isang Facebook page na nagsasabing ang isang ahensya raw ng gobyerno magpapaayuda ng Noche Buena. Ayon sa post, mag-register lamang sa kanilang link para makakuha ng maagang pamasko mula sa DSWD. Dagdag pa ng post, mayroon daw listahan ng mabibigyan ng Noche Buena package. Sa ngayon, meron na pong 36,000 reactions, 18,000 comments at 2,000 shares ang nasabing post. Pero mga kapatid, huwag na po kayong umasa na mabibigyan ng sinasabing pamasko mula sa DSWD. Dahil ang post na yan, hindi po totoo. Sinuri po yan ng Fax First PH at ng Rappler.
Ang registration link at ang sinasabing listahan ng mabibigyan ng package ay isa lamang blog page. Mismong ang DSWD ang nagsasabi na wala silang programa na namimigay ng Noche Buena package. Ang Facebook page na nagpapakalat ng maling impormasyon ay wala rin umunong kaugnayan sa kanilang ahensya. Muling paalala mga kapatid, huwag basta-basta mag-click ng mga links at magbigay ng personal na impormasyon nang hindi kayo magiging biktima ng mga nagkalat na online scams, lalo na po ngayong magpapasko. Unti-unti na nadidiskubre ang tatagong yaman ng Basilan na dati kinatatakutan dahil sa mga terorista. Sa tulong ng mga ipinatayong kalsada, nararating na ngayon ang mga magagandang pasyalan sa lalawigan. Narito po ang report. Ang tawag dati dito, abortion road, dahil kahit lalaki ka o kahit hindi ka buntis, para kang nanganganak. It would take you more than a day just to get around Basilan Island. Pero nakakatuwa, no? Tinan mo, napakaganda na yung daan. Ang tawag ito ngayon, circumferential road. At sa loob lamang ng 2 oras, maiikot mo na yung buong isla. Hindi lang ito nakakatulong sa transportasyon, nakakatulong din ito sa pagsugpo ng terorismo. Ang 138-kilometer Basilan Circumferential Road, inabot ng 16 na taon ng dugo at pawis para mabuo. Noong pinasinayaan ito noong 2016, unti-unti nang nagbago ang probinsya ng Basilan. Ang mga bayan ng Tipo-Tipo, Albarca at Sumisip na dating hindi nararating ng mga dayo, ngayon napapasok na ng komersyo. Yung concreting of roads kasi malaking tulong. Yeah. Kasi dati talagang hindi napapasokan ng mga military dyan. Oo. So ngayon, anytime may problema, mabilis na. Unti-unti na rin nadidiskubre ang yaman ng Basilan na matagal nang nakakubli dahil sa banta ng terorismo. Ang bayan ng Maluso na dating pugad ng Abu Sayyaf, ngayon tinatawag ng Peace and Ecotourism Hub ng Basilan. At hindi namin pinalagpas ni Bok na masampulan ang ipinagmamalaki nilang mga pasyalan. Kung kayanin nyo ang hirap ng hiking, kayang-kaya yung governance, good governance. Ma'am, di pa tapos yung hike. Pinasok din namin ang dating iniiwasang gubat ng Maluso. Ngayon, hindi na bandido ang kinatatakutan. Wala bang doon? Daan doon pang kotse? Sanay na ako mahulog tsaka masaktan. Basta binibrief ko lahat ng tao. Pag may pababa, may packet. Tama. Diba? Pag may ginhawa, may hirap. Pagkatapos ng 10 minutong paglalakad, nakita na rin namin ang itinatagong yaman ng Maluso. Sa taas ng 100 feet at lapad na 150 feet, napakalinaw at napakalamig ng tubig. Sinong hindi mamamangha sa ganda ng Garlayan Falls? Pagkatapos ng aming hike, masasarap na pagkain naman ang aming natikman. Nandiyan ang native coffee, juwalan o saging na prito, putli mandi o glutinous rice with food coloring at tabid-tabid. Sa gitna ng Sulusi sa Isabela City, matatagpuan ang floating cottages ng Marang-Marang Women's Association. At dito rin sa Isabela City, matatagpuan ang napakagandang mga beach ng Malamawi Island. Puti at pino ang buhangin, hitik sa yamang dagat, larawan ng kapayapaan. Sinong mag-aakala na sa paraisong ito, lumaki ang tagapagsalita noon ng Abu Sayyaf na si Abu Sabaya. Ang dating pugad ng mga terorista, ngayon, nang-aakit na ng mga turista. Mga taga Nueva Vizcaya, tumasama namin. Ilang days kayo? 8 days here. So, saan, yung 8 days? Sa Basutas lang. Sa Basutas po kami. Sa aming pagbisita sa Basilan, malinaw ang aming mga nakita. Singlinaw ng tubig sa talon at dagat. Naiisa lang ang pinatutunayan. Malaki na ang ipinagbago ng lalawigan. Kung paano ito mapagyayabong at mapangangalagaan, nakasalalay na lang sa pagtutulungan ng mga Basileño, suporta ng pamahalaan at ng bawat Pilipino. Nagbabalita mula sa frontline ng Basilan, Gretchen Ho, News 5. All set na ang reunion concert bukas ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Nagkailangan pa raw ang iconic love team sa kanilang rehearsal. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori.
Sa isang pambihirang pagkakataon sa showbiz, pinasilip sa News 5 ang rehearsal ng OG Love Team na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion para sa kanilang Dear Heart concert bukas. Kahit matagal na silang hindi nagsama sa isang proyekto, looking comfortable sa isa't isa sina Sharon at Gabby. Pero aminado rin ang dalawa na nagkailangan pa raw sila noong una. Today lang kami talaga nagtawanan na sa kanya. Yung Dear Heart, nung nag-umpisa kami, ganito din. Wow! Hindi mo boit mo nun. Siguradong mas magiging masaya raw ang kanilang concert dahil sa mga major throwback moments nila. This is different kasi hindi siya yung katulad ng pelikula na panunuorin mo yung script nila, no? Dito kasi live to, kanta ka, hindi katulad ng film, meron take 2, may take 3. Dito walang ganon. So kailangan hindi characters, hindi ibang tao yung pinoportray namin. It's really Gabby and me. So it's our story, it's our journey. But wait, there's more. Present din sa concert nila bukas ang kanilang anak na si Casey Concepcion. Matatanda ang nagkaroon ng tampuhan kamakailan sina Casey at Sharon. She'll come and watch, and she will be part of it in a special way. In a special what do you want to say about that? It would be nice if we sing a song, sana. Kaming tatlo, no? That would be nice. She's part of Dear Heart. Bilin pa nina Sharon at Gabby sa kanilang fans, magdala ng kanilang memorabilia para sabay-sabay silang maki-reminisce at makisaya sa Dear Heart concert. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, sino magkakala na ang lumang sinehan ay pwede maging interactive pasyalan? Yan ang tampok sa biggest magical venue sa bansa na Tales of Illumina. Tara at pasyalan natin yan. Kasama si Laila Panghilinan. Pang FB Reels, IG Stories, o event photoshoot. Kung yan ang hanap nyo, Tales of Illumina is the place to be. Ito ang biggest magical venue sa bansa na base sa Pinoy mythology at folklore with 36 attractions. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa batuhan ng neon balls, kwartong mala-rainbow, mapapa-wow sa giant kaleidoscope, at kuwebang maraming mata. Lahat yan matatagpuan sa dalawang lumang sinihan na ito na tinransform para maging isang mahiwagang pasyalan sa Commonwealth, Quezon City. Suwak din ito ngayong Halloween. Bukod sa nakakaaliw, tampok din dito sa Tales of Illumina ang mga Pinoy mythology at folklore na kadalasan hindi na natin napag-aaralan sa eskwela. Matinding pagsasaliksik sa Pinoy mythology at folklore ang ginawa para maipakilala sa mga bisita ang bawat karakter na nandito. Para sulit ang experience, may mga tour guide din ang bawat papasuking chamber. May mga nagkukwento po sa bawat station kung tawagin na ano ba talaga yung area na to, kung bakit po may bakit po nandun sila, kung bakit nakatayo itong mga Philippine folklore natin. Family-oriented actually ang Tales of Illumina. Bata ka man, matanda, babae, lalaki are all welcome here. Yes. Kaya kung G na kayo, magpalit muna ng wardrobe sa kanilang glam room at pasukin ang foresta kung saan makikita ang kapre, manananggal at sarangay na kalahating tao at kalahating kalabaw. 500 hanggang 1,000 pesos ang renta sa costume. At para mas mapagyaman ang kaalaman, kinarir din nila ang life-size dioramas ng Ibong Adarna at Florante at Laura. May live performers pa. Ang entrance, 799 hanggang 899 pesos. Good for 2 hours. Araw-araw bukas ang Tales of Illumina mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Panghilinan, News 5. Alam mo, ano? Wala.
Alam mo, ano, kasi marami rin kapre, tsaka tikbalang. Sa newsroom. Ay, hindi ba sa ano? Tsaka sa gobyerno, maraming ghost employees. Yun ang sasabihin ko eh. Hindi ko kaya ba may katatakutan na karakter na pwede nyo i-play anong gusto ninyo maging? Pwede na ako manananggal. Ikaw? Batrol. Bakit? Ikaw, Gretch? Ako multo na lang. Oo. Para pwede ako. Bagay si aswang eh. Disappear. Kailangan putol yun. O, teka lang. Ano bang bati dito? Good night, Good morning. kapatid. Good night, kapatid. O, 60 days na lamang. Pasko na. At yan po ang 45 minuto paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Sa ngalan ni Mian Los Baños. Ako po si Gretchen Ho. Ako naman po si Ed Lingao. Kami yung kasangka sa pagbalita. Ako po si Ed Lingao.